Scooter nakakalabas lang ngayong taon na pwede mong magustuhan dahil sa siksik liglig sa kanyang specs at features. Hindi rin papahuli kumbaga at makatarungan din yung kanyang presyo. Motor na galing sa SYM at itetest drive din natin ngayong araw to. Silipin natin ngayong araw ang SYM Cruisim GT 150. Tara! Bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay huwag mo nang kalimutang i-like yung video, i-subscribe nyo na rin ako para maging updated kayo sa mga susunod. At kung sa Facebook naman kayo nanonood ay pakipollow na rin. Sa kanyang forma o sa kanyang looks, medyo may kalakihan na rin yung scooter na to. Maxi talaga yung datingan. Ito pala yung motor na halos kasabayan ng SYM Naga 155. Dito sa kanyang harapan ay nandyan yung kanyang windscreen na saktong-sakto lang yung sukat. Tinted dito, medyo kakaiba din siya. Overall, sa kanyang kulay ay kombinasyon lang ng dalawang kulay dahil ang Cruisim GT150 ay may dalawang color variant, yung white at yung gray. Kapag white, yung kombinasyon niya is black at ganoon din kapag kulay gray. Premium din yung kanyang datingan. Kumbaga, hindi OA yung kombinasyon ng kanyang kulay. Yung fairings niya na kulay black, makapansin natin kapag tinitigan natin, parang medyo may pagka-carbon finish siya. Dito sa kanyang unahan, tapos dito sa kanyang handlebar cover. Dito sa harapan ng Cruisim GT150, maraming deep lining at mga sharp edges. Dito naman sa kanyang bandang gitna, dito sa kanyang pinaka-body papuntang likuran, meron ding mga curve at may mga deep lining din. Nasadyang character lang din siguro ng motor na to, kaya medyo naging sporty din yung kanyang datingan. Napaka-minimalist din ng motor na to. Ang makikita lang natin dito, yung mga logo or emblem dito sa kanyang harapan, merong bilog, logo ng SYM. TCS naman dito sa kanyang front fender na kulay white. Gusto ko yung kanyang fender dahil meron siyang parang patilya na rin. Dagdag protection yan dito sa ating telescopic port. At meron ding SYM logo dito sa gitna ng kanyang handle. Merong decals ng 150 dito sa kanyang bandang ilalim. At syempre yung kanyang emblem dito sa bandang hulihan na naka-highlights yung Cruisim. Kulay silver ito at yung GT naman ay kulay red. Para naman sa akin yung kanyang overall looks ay pasado naman siya. At pasok sa panlasa siguro to ng mga Pinoy kasi mahilig yung mga Pinoy sa mga ganitong klase motor, yung maxi tapos komportable. Para sa inyo ba, pasado ba yung kanyang forma? Comment nyo sa ibaba. Yung kanyang mga ilaw magmula sa kanyang headlight, naka-LED na, pati yung kanyang DRL dito na parang talukap at yung signal light niya dito sa unahan na medyo nasa itaas hanggang doon sa kanyang taillight at signal light din sa huli na integrated na sa kanyang taillight. Meron din siya mga reflectors, goods na goods to lalo na sa gabi. Added visibility siya kapag natutukan ng ilaw lalo na dun sa mga alanganing lugar. Sa kanya namang muffler, medyo aggressive din siya, upright position, syempre with the heat guard na rin yan. At kapansin-pansin din yung kanyang tire hugger, kaya medyo malilesen or mababawasan yung tilamsik sa ating bandang likuran kapag napadaan tayo sa mapuputik na kalsada. At isa pa sa mga nagustuhan ko sa motor na to, lalo na nung test drive natin, ay napaka-komportable ng kanyang upuan. Parang meron kasi siyang something na masasandalan ka dito sa ating upuan ng konti lang naman kasi parang camelback seat na rin yung kanyang upuan. Napaka-komportable din ng kanyang floorboard kasi meron din siyang extension. Malaya tayong umunat dito or mag-stretch out kapag medyo nangalay tayo, lalo na sa mahabang biyahe. Formado din talaga mga boss, ano? Kung pasado sa inyo yung looks ng motor na to, ang tanong sa kanyang specs, may bubuga ba? Meron siyang 149.6cc engine displacement to be exact, 4-stroke, single cylinder, overhead cam, mabisa sa mahabang biyahe dahil naka-liquid cooled na po yan. 4-valve na kaya may power din talaga. 10.5 kW at 8,500 RPM ang kanyang power output at may torque naman na 13.5 Nm at 6,500 RPM. Gayon pa man ay matipid na din sa gas dahil naka-FI na at pwede din natin i-activate yung kanyang start and stop system para kapag huminto man tayo ng 3 to 5 seconds, lalo na sa mga stoplight or naipit man tayo sa traffic, ay kusa nang namamatay yung ating mga engine na nagre-resulta sa mas matipid na gas. 11.3:1 yung kanyang compression ratio at 57.4/57.8 naman yung kanyang bore and stroke. Bago tayo sumalang sa test drive mga boss, ayan, nagpalista muna tayo dito. Nandito tayo sa booth ng SYM. Marami ding mga brand dito na nagpa-test drive. Ayan yung Benda, Kimco, meron din. Pero nandito tayo ngayon sa SYM para nga i-test drive ang SYM Cruisim GT150. Ayan mga boss, nandito na tayo. So during test drive, ayan, kapansin-pansin na nakakilis na siya. Kumbaga,
very convenient. Yung kanyang instrument panel naka LCD na at syempre contrast yan, kulay black ang background at malinaw nating makikita yung mga basic na information na kailangan natin, mga indicators, kung ano yung current status ng motor, like ilan na yung tinakbo, orasan, RPM indicator, fuel indicator at etc. Napakalaki din pala ng kanyang tank capacity dahil 12 liters po ang kayang ilagay dito sa tangke ng Crusim GT150. Kung malapit lang yung work mo sa bahay mo, nako, ilang linggo bago mo maubos ang laman ng isang tangke. Ang estimated na fuel consumption nito, naglalaro sigurado to sa 40 to 45 kilometers per liter. Pero syempre, depende yan sa driving habit natin, sa bigat ng driver syempre, at sa road condition. Isa pa sa maganda dito, dahil nga nandito sa harapan yung kanyang tangke, ay maganda po ang center of gravity ng motor na to. Kumbaga kasi yung bigat ay napupunta dito sa lower part. Kumbaga stable siya, okay yung tindig niya, at syempre maganda siya sa mga cornering at kung kailangan natin mang bumangking. Sa arangkada, walang duda sa power nito. After natin mapadaan sa mga humps, may power talaga siya, no? Maganda yung response ng makina niya. Konting throttle lang natin, talagang medyo maarangkada siya. Ramdam mo yung 150cc talaga. Napansin ko din kahit na below average yung kanyang ground clearance na 110mm, ay hindi naman tayo nakaramdam na sumayad tayo dito sa mga malalaking humps, no? Siguro maingat din tayo sa pagmamaneho, sumisyete din tayo minsan, pero hindi talaga tayo nakaramdam na sumayad tayo sa mga humps. Siguro kung biglaan, pwede. At nandito na rin pala yung kanyang USB charging port sa harap. So goods na goods to, lalo na sa mga delivery rider na kailangan yung mga mobile phone kapag bumiyahe. Dahil may mga application tayo na maya't maya tinitingnan kapag delivery rider tayo. Ang medyo napansin ko lang dito sa kanyang unahan, tama ba? Wala siyang bulsa or lagayan ng cellphone. Yun lang. Kailangan lang natin talaga magpalagay dito ng cellphone holder kung mag-charge tayo dito ng cellphone. Ramdam mo din na stable yung kanyang gulong kasi malalapad na rin talaga siya. Sa unahan may sukat na 190/14 at 120/80/40 naman sa likod. Pares pong naka-tubeless yan. Equipped na rin siya ng dual channel ABS. Sa ABS na po yan, harap at likod. Kaya kung biglaan naman nating mapihit yung mga brake lever natin, hindi basta-basta maglalak yung ating mga preno na pwedeng magresulta sa pagka-disgrasya. So sa tulong ng ABS, napiprevent natin or nalilesen yung pagka-disgrasya na karaniwan na nangyayari kapag biglaan nating napihit yung mga preno natin, pero walang worry kapag mayroong ABS yung motor natin, which is meron yung SYM Crusim GT150. Meron na rin siyang TCS, kaya baliwala ang mga madudulas na daan. Halimbawa, maputik, basa, mabuhangin. Proportion pa rin yung ikot ng gulong sa huli doon sa ikot ng gulong sa unahan. Synchronize pa rin kahit na mapadaan tayo sa madudulas na kalsada. Kaya walang simplang o disgrasya. Dati, yung mga features na yan ay sa big bike lang natin makikita. Pero ngayon, nilagay na nila sa mga 150cc na mga scooter. Maganda din yung response talaga nung kanyang preno. Nasubukan naman natin. Makapit siya. Yung upuan kanina, nabanggit ko na komportable din talaga siya kasi yun nga, parang camelback seat na rin yung kanyang upuan. Sakto yung lambot. Tsaka komportable kasi malapad. Maxi scooter kasi siya. Kaya medyo upright position din tayo. Kung ramdam mo na maganda yung handling, malambot siyang iliko-liko. And then, yung kanyang suspension, sa unahan good siya. Nararamdaman ko siya. Okay siya na laro-laruin. Telescopic fork nga pala yan. At yung suspension niya naman sa likuran ay naka-dual shock absorber. Hindi natin masyadong ramdam dahil na rin siguro sa limitado yung takbo natin dito sa village. Pero hindi siya matagtag. Yan naman yung importante sa mga suspension sa likod. Siyempre sa kanya namang seat height, kayang-kaya nating dalhin. Abot na abot natin yung ground kapag napapatukod tayo sa kalsada. Naaalalayan natin siya kapag medyo napahinto tayo. Na itutukod naman natin ng maayos yung ating mga paa. Sa height natin na 5'6". Kahit mga 5'4", okay pa rin naman. Abot na abot pa rin. Hindi alangan tingnan. Hindi masyadong malaki yung motor. Para sa tindig ng isang Pilipino, hindi rin ganun kaliit. Dahil yung kanyang dimension, meron siyang 2015 na length. Meron siyang 760 na width at height na 1,208. At may bigat lamang siya na 145 kilograms. So sulit na rin to kumbaga. Pero sa inyong palagay, sulit ba ang SYM Crusim GT150
150? Bago nyo sagutin yan, tingnan na muna natin yung SRP. Ang SRP ng SYM Crusim GT150 ay 119,900. Para sa akin, okay lang naman siya yung kanyang presyo dahil siksik lig-lig din naman sa specs and features. At available yung unit na yan dito sa may LGM Antipolo, dito lang yan sa tapat ng Inares. Sa inyong palagay mga boss, sulit ba ang SYM Crusim GT150? Comment nyo nga sa ibaba. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka pa rin hanggang sa dulo ng ating video, ay baka naman pwedeng paki-like ng ating video ngayon, paki-subscribe na rin kung nasa YouTube ka, at paki-follow na rin kapag ka sa Facebook ka naman nanonood. Meron din tayong TikTok account. So that's it for today's vlog. Thanks for watching. Bye-bye.